Uy, may day siya bukas. Kinikilig ka? Ako, baka naiihi ka lang at sa sobrang kakakapin mo yan. Halika, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin to, pansin nyo ba kapag umiinom kayo ng kape, bukod sa nagbibigay ito ng extra jolt ng energy sa inyo, may pagkakataon na maya-maya gugustuhin mo ng umihi. Simply put, diuretic po kasi ang kape. O yun nga, nakakaihi. Pero minsan na bang sumagi sa inyong mga isipan o natanong na ba ninyo ang dahilan kung bakit? Ganito yan, meron po tayong hormone na kung tawagin ay anti-diuretic hormone. Yang hormone na yan ay nanggagaling sa ating pituitary gland. Kapag yung hormone na yan ay na-release sa ating bloodstream, magsisignal ang ating katawan na i-hold ang tubig o i-reabsorb ang tubig. Ngayon, ang ginagawa ng caffeine na nasa ating kape ay ang pigilan ang produksyon ng ADH o itong ang anti-diuretic hormone. Dahil dyan, hindi ngayon nagre-reabsorb si kidneys ng tubig at magsisignal ito na ilabas ang tubig via urine o kaya naman iihi kayo. O di ba? Tapos minsan mayroon talaga mga pagkakataon na kinikilig kayo tapos napapaihi kayo, maaaring dahil lamang po yan sa malamig na panahon o nasistimulate lang ang nerve endings at iba pang rason dyan. Actually, yun lang naman din talaga ang point ng video na to, pero sayang din naman kasi ang content na to kung yun lamang ang matututunan nyo for this day. Magbibigay pa tayo ng iba pang detalye tungkol sa kape. Alam nyo ba na ang average consumption daw ng coffee per day sa Pilipinas ay 2.5 cups? Isa ang Pilipinas sa mga bansang matataas ang konsumo ng kape. Sa Asia nga lamang po, tayo ang second largest consumer ng coffee. Kaya kung papansinin din po ninyo, maraming coffee shops ang nagsisibulan sa mga bayan ninyo. Kahit nga mga probinsya, makikita ninyo na marami-rami na rin po ang mga coffee shops na po pwede ninyong pagbilhan ng kape. Okay naman po uminom ng kape, around 4 cups per day, pero ang tip ko lamang po, lalo sa mga gustong magpapayat, ay ang umiwas sa paglalagay ng gatas sa kape. O teka, bago kayo umalma, pakinggan nyo muna po ako. Ganito kasi yan. Dagdag sa calories ang gatas. Isipin po ninyo, yung isang grande serving ng cafe latte sa Starbucks, 190 calories na yon. Kung ikukumpara mo sa black or walang halo, o sige, lagyan na natin ng stevia, virtually wala pong calories yon dahil ang coffee ay actually free food. Yes, free food po ang coffee. Hindi siya libre, pero ang coffee ay wala po talagang calories kung tutuusin po natin. Kung lalagyan mo ng asukal at ng gatas yan, diyan na po tataas ang caloric intake mo, kaya huwag na po kayo magtaka kung nagpapapayat kayo pero araw-araw pa rin po kayong bumibili sa sikat na coffee shop. Tapos, lalagyan nyo pa ng gatas. Kung macchiato pa yan, po pwedeng umabot ng 250 calories ang isang grande order mo. Kaya tigilan mo na. Keep it black, it is the way to go. Paalaala lamang din po sa mga madalas na sinisikmura dyan, ang kape po ay po pwedeng maging trigger ng GERD at baka sumakit ang inyong mga sikmura kapag naparami. Kaya ito po ay paalaala lamang, hindi naman sinasabing masamang uminom niyan, wag laang so sobra-sobra. Okay? Matatalino na po kayo. Alam niyo na ang ibig ko sabihin. O paano? Sana may natutunan kayo today. Pero bago ako magtapos, gusto kong malaman kung meron nga ba kayo natutunan at kung tinapos niyo ang video, mag-follow ka nga at i-type mo kung ano ang natutunan mo today. Share mo na rin sa friend mo, baka makatulong pa tayo sa kanila. See you next episode. Ingat!